Naging produktibo naman ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan kasama ang kanyang naging aktibidad ang pagpapaabot ng tulong sa mga sinalanta ng mga nagdaang bagyo. Narito ang report. Una sa listahan ng aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo ang pagbisita sa mga sinalanta ng Bagyong Christine sa probinsya ng Batangas. Nagpaabot ang Office of the President ng financial assistance sa mga biktima ng bagyo, partikular sa mga magsasaka at mangingisda na magagamit nila sa kanilang pagsisimulang muli. Ininspeksyon din niya ang Bugaan Bridge na isang kritikal na istruktura sa Laurel, Batangas na nagkukonekta sa mga barangay, kung saan inatasan ng Pangulo ang DPWH na tutukan ang rehabilitasyon ng naturang tulay. Dumalo rin ang punong ehekutibo sa isang misa para sa mga nasawi dahil sa Bagyong Christine bilang paggunita sa Day of National Mourning na idineklara ng palasyo. Nagkaroon naman ng pag-uusap ang Pangulo at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim kung saan ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa tulong na ibinigay ng Malaysia kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Martes, pinangunahan ng Pangulo ang 22nd NEDA Board meeting kung saan naaprubahan ang ilang adjustments sa mga flood control project, partikular sa Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Naaprubahan din dito ang acquisition ng 40 units ng Fast Patrol Craft. Miyerkules, balik Bicol Region ang Pangulo para muling magbigay ng karagdagang tulong sa mga sinalanta ng bagyo. 15,000 na mga magsasaka at mangingisda mula sa Pili, Camarines Sur ang nakatanggap ng tig 10,000 piso mula sa Office of the President. Dito inatasan din ng Pangulo ang DPWH na baguhin ang master plan ng Bicol River Basin Development Project para hindi na maulit ang matinding pagbaha sa rehiyon. Namahagi rin ng tulong ang Pangulo sa mga magsasaka at mangingisda sa Legazpi, Albay. Huwebes, pinirmahan ng Pangulo bilang isang batas ang Republic Act No. 12063 o ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Ayon sa Pangulo, layo ng batas na matugunan ng mga hamon sa labor force sa bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng framework para maiwasan ang underemployment at job mismatch. Sa pamamagitan ng batas, mabibigyan ng mga Filipino worker ng sapat na training para maging akma ang kanilang kakayahan sa kinakailangan ng mga industriya. Nagkausap naman ang Pangulo at si Singapore Prime Minister Lawrence Wong kung saan ipinaabot ng punong ehekutibo ang pasasalamat dahil sa pag-agapay na ibinigay ng Singapore sa pagtugon ng bansa sa epekto ng Bagyong Christine. Dumalo rin siya sa ika-74 na taong anibersaryo ng Philippine Marine Corps kung saan kinilala niya ang institusyon sa papel nito sa pagprotekta sa mga baybayin ng bansa. Kasabay niya ng pagtiyak ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na palakasin pa ang puwersa ng PMC sa pamamagitan ng AFP Modernization Program. Tinanggap din ng Pangulo sa Malacanang si United Nations Secretary General Special Envoy for Road Safety Jean Todd, kung saan napag-usapan ang pagsiguro sa ligtas na mga kalsada sa bansa. Biyernes, pinirmahan ng Pangulo ang Philippine Maritime Zones Law at Philippine Archipelagic Sea Lanes Law para sa layuning mas maitaguyod ang soberanya ng Pilipinas at mas maging malinaw ang hangganan ng teritoryo nito. Ang Philippine Maritime Zones Act ay layong magbigay linaw sa maritime entitlements ng bansa, gayon din sa saklaw nito na nakaangkla sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Habang ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Law ay magpapalakas anya sa maritime at aerial policies ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga ruta para sa mga international vessel. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.